Ngayong gabi ninyo guys, akong ipaila-ila akong bagong gibuhat nga habak. Kini siya guys, muni siya ang sinugdanan hantod sa katapusan. Kini siya guys, muni siya ang mutya sa lansones. Kini akong gunitan. Kini ding ikaduha guys, muni siya ang tamilok. Ang kini dayon siya guys, muni siya ang pangguom nga gagmay. Gisulod ako sa house level, ya gibuhat ang sudlanan. Ang kini dayon siya guys, muni siya ang bato ara. Kini dayon siya kinimpula, muni siya ang kayagan. O kini dayon siya guys, muni siya ang tuway nga libon. Sa Tagalog ni siya gitawag ni siya kabibi nga libon. O kini dayon siya guys, muni siya ang sulod ini sa ilalom diya sa tunga niya, muni siya ang gitawag nga ninyong kurutan. Ang kini dayon muni siya ang batong taklubo. Ang sulod po dining isa guys, kini ang gunitan na sa house level man siya. Ang sulod ini sa ilalom kuan mutya sa kahoy. Gitawag siya mutya sa kahoy kay muni siya ang kuan muturok sa punuan sa kahoy. Nya anang yang punuan ay muturok nga mura siya burot. Yan muna siya gikan sa punuan sa kahoy. Ang kini dayon siya guys, muni siya ang bato nga lapos. Ang kini dayon muni siya ang kahoy nga sinukuan. Nara guys oh. Muna oh. Nara na ay cross. Naa sa sulod sa house level ang sinukuan. Ang kini dayon siya guys, muni siya ang gitawag og mutya sa dalugdog. Muni siya ang bato nga mupilit sa magnet. Kusog na siya mupilit. Ang kini dayon siya guys, ini akong gunitan, muni siya ang gumamila silis. Naa siya sa sulod sa house level. Awat-awat lagi ka. Ang kini po siya guys, muni siya ang gitawag nga bato balani. Mupilit niya po sa magnet. Ang kini siya, kini po akong gunitan, muni siya ang banaog sa dagat. Gitawag sa Tagalog nga panda kaki. Muni siya guys, panda kaki. Ang kini dayon akong gunitan, kini muni siya ang gitawag og bulalakaw meteorite. O muni gikan sa kawanangan babaw sa langit. Ang kini dayon guys, muni siya ang kuan bunga sa buli. O nasa sulod ining kuan house level. Nasa sulod. Ang kini dayon muni siya ang mutya sa tubig gikan sa ilalom sa dagat. Kini akong gunitan, muni siya mutya sa tubig ni gikan sa dagat. Ang kini dayon siya muni siya ang gitawag nga starfish. Nara oh, gikan sa ilalom sa dagat na siya. Nara oh. Muni siya guys, starfish ni siya guys. Ya, ang kini dayon pod, kini ang gigunitan karon kini. Muni siya ang mga suso nga libon. Muni siya ang suso nga libon katong crystallite nga suso naa sa sulod sa house level. Ang kini dayon guys, muni siya ang gitawag nga gungon. Kuan ni siya pangubol panipas. Ang kini dayon muni siya ang mata obsiba. Katong gitawag nag mata sa taktakon. Mata obsiba ni siya sa kuan Tagalog. Kini siya gikan ni sa
ilalom dagat na raw. Ako ning napikita na ko sa inyo na muna siya. Muni. Ang kini dayon guys, muni siya ang kawayan nga libon. O sa Tagalog ni siya, kawayan na walang butas. Kawayan na walang butas. Ay. Ito naman guys, ito ang tinatawag nga lampasan. Ang kanyang guhit ay napalibot sa bato. Ito. Ang guhit niya na puti. Na napalibot sa bato. At ito naman guys ang tinatawag nga 5 star. Ito. Tinatawag ito sa iba na Instagram. 5 star. Ito panipas din ito sa mga bala, disgrasya. At ito naman guys ang tinatawag nga bato balisong. Ito. Tinatawag na bato balisong. Galing din yan sa ilalim ng dagat. Ito naman guys, ito ang tinatawag na ninyo. Bunga ng ninyo. Ito. 3 piraso to, nilagay ko sa net. Ito ang bulang ninyo. At ito naman ang mga sinag-araw nga maliliit na nakaguhit sa bato. Yan. Sinag-araw nga maliliit na nasa isang bato lang. Na lagay siya lahat ng sinag-araw. Yan. At ito naman ang nasa loob nito ang tinatawag nga 3 piraso na perlas. Nasa loob ng hose label at saka nilagyan ko pa ng net. Ito naman guys ang tinatawag nga banat E. Ang itong banat E, tinatawag ito sa iba nga sungkod ni Moises. Ito tinatawag nila na sungkod ni Moises. Itong banat E. At saka ito naman guys ang tinatawag na diamante negra. Diamante negra ito. Tinatawag ito sa iba na black obsidian. Kaya to ganito ang itsura niya. Ginagamitan ko to ng grinder. Kaya ganito ang itsura niya. Pero ano to? Ito ang black obsidian. Tinatawag na diamante negra. At ito naman ang tinatawag na balugbog o bunga ng kahoy. Ito panipas din ito sa mga bala at saka disgrasya niya. Pero sa ibang tao ginagamit ito na panggamot. Binibiyak nila ito at saka yung buto sa ilalim nilagyan ng langis at saka ipupunas sa mga tao na sumasakit ang tiyan o sumasakit ang katawan o lalo na kung sumasakit ang ulo, lalo na kung napapasma dahil sa mainit ang panahon niya pag uwi sa bahay nang hilamos. Ito ang ginagamit pang punas sa katawan para mawala yung pagkapasma. Ito naman guys ang batong kahoy. Tinatawag ito sa iba na haring bakal. Ito ang kahoy naging bato. At saka ito naman guys, tinatawag nga sinag-araw nga na kahoy. Ito sinag-araw to. Nilagyan ko lang ng net para maganda siya tingnan. At ito naman tinatawag nga santo ara na bato. Nilagay ko rin dito sa ining net.
At ito naman ang tinatawag nga salsagan. O maraming pangalan ito guys. Ang nalalaman ko sa pangalan nito marami sa ibang tribo. Tinatawag ito na salsagan, sa Bisaya sagsagan. At sa Tagalog naman salsagan. At saka ibang lingwahe naman sa mga tribo, bagwis, admod, sagitsit, hagok. O yan ang tawag nito sa pangalan nito. Maraming pangalan ito guys. At ito naman, itong salsagan, ito ang pangsabit na mga baywang o pwede na pang kwintas. O, sinasabit din ng motor sa kasi kadalasan ito makikita sa sa mga iki-holder nila sa mga motor at saka sa mga bag o sa mga baywang o sa mga liig. O, ito naman guys ang tinatawag nila na maya-maya. Ang ito namang maya-maya guys, ang nalalaman ko sa bagay na to ay masisira daw ang baril at hindi puputok itong maya-maya. At proteksyon daw ito sa mga sunog, lalo na kung nasa bahay mo daw ito na mailagay. Kung may sunog man na mangyayari, bigla na lang daw na mapatay yung apoy kung nasa bahay mo to malagay. Yun lang ang nalalaman ko guys. At saka ito naman guys, itong tinatawag nga tawas na tapol o tinatawag sa iba na tawas na asul. O, para siya, kung tingnan natin sa kung tingnan natin sa camera parang hindi asul, pero sa personal ito asul po ito. Ngunit ito po ang depensa sa lason, lalo na kung may mga taong bibigyan ka ng pagkain na may halong lason, bigla na lang mabiyak yung plato. O lalo na kung ang baso mo nilagyan ng lason, paghawak mo sa baso, bigla na lang mabasag ang puwit ng baso. Ito naman guys, ipakilala ko rin ito. Ito ang tinatawag na ngipin ng baboy damo. Sa Bisaya pa, ito tinatawag na baboy ihalas. Baboy sa gubat, baboy sa lasang. Sa Tagalog, ito tinatawag na ngipin ng baboy damo. Makukuha ito sa mga kagubatan, lalo na kung magkukuha kayo ng baboy na galing sa lasang o sa kagubatan, makakuha rin kayo dito kung mahilig kayo sa baboy damo. Ito naman guys ang bao na niyog na walang mata. Ito nilagay ko din dito para makumpleto. At ito rin guys ang ngipin ng kidlat. At ito naman guys ang tinatawag na sa Tagalog, tinatawag ito nga olibo. Pero dito sa amin sa Bisaya o sa Mindanao, tinatawag ito na tres cantos. At ito naman guys ang tinatawag na one eye, bao na isang mata, isang bibig. Itong tinatawag sa amin na one eye. At ito naman guys ang tinatawag na pitakahan. Para siyang pitaka.
tinatawag ito sa iba na, oh, tingnan mo, parang pitaka yan. Tinatawag ito sa iba na parang, tinatawag ito sa iba na pusong Kristo. Ang kaniyang hugis parang puso. Oh. Ito po. Ito guys, hindi pa to kompleto. May kulang pa ito. Para makumpleto po ito, ang nilalaman ko nitong ano na to, sinturon ay 53 ang kailangan ko para makumpleto siya. 53 lahat ito. Pero simulan na to sa umpisa guys. Bilangin ko ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Oh, kulang pa na guys. 53 lahat ito. 47 pat lahat ang nabilang. 47 lahat guys. May kulang pa yan para mag 53 lahat. Oh, kung sino man ang bumili nito guys, ito kompleto na to. Kulang pa ito. Ilan ang kulang? 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Anim na lang ang kulang guys. Ito lahat ng ginawa ko. Oh, may kulang pa yan, 6 na piraso. Ito guys, pang sinturon ito. Ilalagay lang to sa baywang. Lagyan ko rin ito ng lock. Oh, ito ang lock. Lock niya guys, oh. Yan, ang lock. Oh. Pero gusto ninyong malalaman ang magkano to ang presyo nito guys, kung matapos binibenta ko ito ng halagang 7,500. Lahat yan. Kaya to mahal guys dahil sa paggawa na sobrang mahirap. Tignan mo, pulido lahat yung pagkagawa. Hindi yan basta-basta na pagkagawa. Tingnan nyo. Kung hindi ba yan pinahirapan. Mahirap ang paggawa nito guys. Tignan nyo. Puro yan pulido. At saka matibay ang gawa niyan. Tapos ano pa? Kadalasan ito ng mga pamo din ang ginagamit. Pangtali ng yung ginagamit na pamo, yung ginagamit na pangtahi ng sapatos. Napakamahal yan guys dahil na yan. Makapal yan. Yung pangtahi ng sapatos ang ginagamit ko, pero yung hindi siya hindi siya na manipis. Oh, makapal yan, oh. Tingnan niyo. Makapal yan. Oh, sino mang mag-order nito, guys. Oh. Malalaman ninyo dahil sinasabi ko na ang price nito. Ang price nito 7,500. Kung gusto ninyo na kontakin ako sa aking number, ibigay ko. TM
at 0965-814-8975. Ang pangalan ko naman guys, Federico Makalaging Pagalan. Address ko naman guys, Hampason, Purok 12, Initaw, Misamis Oriental. O yan lang guys. O kung gusto ninyong mag-contact sa akin number, kontakin ninyo ako. O, sige, salamat. O, bye-bye.